We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Welcome sa ating mga pastors, mga leaders, lahat nating mga cell group members, lahat nating mga followers, worshipers. Welcome po sa ating araw ng pagsamba sa ating online platform. At again, good morning po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po nating mga leaders, lahat nating mga followers, lahat nating worshipers ay ating wini-welcome na nasa ibang bansa, no, outside of the Philippines, ay welcome po natin ang ating mga kapatiran at ganoon din dito sa bansang Pilipinas. At isang pribilehiyo muli na mabigyan natin ng papuri ang ating Diyos na buhay. Simulan po natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat o Diyos sa iyong paglingap sa amin, patuloy na pangangalaga sa buhay po namin. At dalangin namin o Diyos sa araw na ito, ang aming mga puso at isipan ay nakatuon lamang sa iyo dahil ito ang oras sa iyo o Diyos. At dalangin ko po, mangusap ka sa aming mga puso at kaisipan na ang mga mensahe na aming marinig ay maging gabay namin this year 2026. We pray, empower all of us with your Holy Spirit saang dako man kami ngayon naroroon. Ikaw po Diyos ang mangusap sa bawat isa. Ang bigyan namin ng mataas na pagpahalaga ang pagsambang ito kahit na kami ay nasa iba't ibang location. We believe the power of God, the power of the Holy Spirit. We believe, O God, you are everywhere at nasa tahanan ka namin, O Diyos, kung saan pinag-usapan ng iyong mga salita. Kaya sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Samahan po tayo, pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team.
Though the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you are in control. You have found my rest, you are in control. And you have found my rest, you are in control. Maraming salamat sa mensahe na ating narinig sa pangunguna ng CGS Philippines Worship Team at ang ating mga notebook, ang ating mga Bible, at the same time, mga ballpen natin, prepare natin mga kapatid. Alam natin na ito ay nagiging bahagi na ng buhay po natin para may gabay po tayo, paalala sa ating lahat as we go on sa ating journey sa paglilingkod sa ating Panginoon. At the same time, ang mga Bible natin, mga kapatid, either gadget yan, nasa gadget ninyo, ay atin pong isentro ang ating mga puso at isip sa ating patuloy na pakikinig ng kanyang mga salita. We know God is sovereign, God is in control. So pag sinabing God is sovereign, He is in control of everything. Like for example, kung walang pagkontrol ng Diyos sa mga bituin, buwan, araw, sira na ang mundong ito. God is in control of human being. God is in control sa mga living things. Ibig sabihin, tayo po na nilikha ng Diyos, nasa ilalim tayo ng kanyang kontrol. Lahat ng nilikha ng Diyos na mga puno, mga may buhay sa dagat, ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Kaya tinawag natin ang Diyos na sovereign God. Ibig sabihin, He's in control everything. Even ang darkness, even si Satan ay under God's control. Kaya nagpapasalamat tayo because we know the real God. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, isa yan sa ating pag-usapan. Dahil mahalaga na merong kumokontrol sa buhay po natin. Una ay ang Diyos. So gusto kong magsimula tayo sa Diyos. God is in control of everything. Paano naman ng Diyos na kukontrol ang tao? Ngayon, dapat makita ninyo ito. Ang Diyos na kukontrol niya ang tao sa pamagitan ng kanyang mga salita. So sumusunod ang tao, ibig sabihin, willing siya na magpailalim sa kontrol ng Panginoon. Pangalawa, may control ang Diyos sa atin sa mga tao na nilagay niya sa atin. Example, ang ating mga magulang. Sila ang nilagay ng Diyos para alam natin na may mga hangganan tayo. Ang ating mga leaders, ang ating pastor, ang ating mga church. Ibig sabihin, ginaguide nila tayo upang hindi tayo mapalayo doon sa nais ng Diyos. Kahit si Jesus Christ is under the Father's control. Sabi ni Jesus, not my will, but your will be done. So mahalaga ang salitang control. Ibig sabihin, may nagmamanage dapat sa buhay po natin. Like for example, inuulit ko, paano ang Diyos kumokontrol sa atin? Ang Diyos kumokontrol sa atin through His Word. If you obey His Word, you are willing to be in control. At the same time, ang mga parents po natin, hindi tayo lumalagpas sa disiplina na binigay nila sa atin. So bakit natin tinatalakay ito? Tinatalakay natin ito para ma-refute natin ang mga kaisipan na mali. Kasi may mga kaisipan na ganito. Ano ba yan? Ang discipleship, nakakasakal. May controlling spirit ang church na yan. Kinokontrol ka dyan ng pastor. Kinokontrol ka dyan ng leader. No? Kaya itong mga tao na to, ang team ng kanilang buhay, ang paborito nilang song, ang mga ayaw pa control, I believe I can fly. So gusto nilang lumipad na walang kumukontrol sa kanila. No? So mahilig sila na lumipad, na walang nag-oversee sa kanila, mga kapatid. So ito yung klase ng mga tao na masama ang tingin sa salitang control.
Kaya ang iba, pangit ang tingin sa discipleship. Pangit ang tingin nila sa church na intentional discipleship. Pero ang Bible, nire-refute yan. That is the deception of the enemy, kabatid. Kaya ang mga tao gusto nila ng kalayaan palagi. Kaya nga ito yung ating pag-usapan. Makikita natin itong pinaka-major topic natin today, makikita sa Proverbs 25:28. Sabi dito, like a city that is broken in two and without walls is a man who has no control over his spirit. So, ibig sabihin, kung basahin natin sa Tagalog ito, tingnan natin yung Tagalog ng Proverbs 25:28. No? Punta tayo sa Proverbs 25, verse 28. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. So see, nakita natin, open tayo sa enemy kapag hindi tayo nagkakaroon ng self-control. Kasi tatlo yan eh. God is in control. Second, pupwede yung tao sa paligid natin na nagmamahal sa atin, meron silang tinatawag pagkukontrol sa atin. And we acknowledge that. Halimbawa, sabihin ng parents natin, huwag kang gumala ng gabi. No? Maraming mga masamang elemento sa paligid. So our parents control us. And the third, tayo mismo. Dapat meron tayong self-control. One of the fruit of the Spirit sa pinakahuli is what? Self-control. So mahalaga yan. Kaya tayo, kapag wala tayong pagpipigil, ay tulad tayo ng lunsod na walang defense. Madaling masakop na makaaway. Kaya yung mga ayaw ng control, open yan sa enemy, mga kapatid. Yung mga, I believe I can fly. Sila yung nadadali ng kaaway, sila yung napapahamak. Kaya importante itong ating pag-usapan. In 2 Timothy chapter 1, verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So the synonyms of pagpipigil sa sarili ay self-discipline. Ibig sabihin, if you know to control yourself, you have your self-discipline. Katulad kaninang umaga lang, di po ba? You have your self-discipline, may pagsamba. Binabangon ka ng Panginoon, nakikiisa ka sa control ng Diyos. At hindi mo hayaang hindi ka makapag-online simbahay. And that is what we call self-discipline or self-control. Ibig sabihin, masarap matulog, masarap na mag-replay na lang, pero this is my heart. I really love to worship God. So you wake up early in the morning, you prepare yourself, and you allow God to control you, and you cooperate with God. That is why you have your self-discipline. That's control, mga kapatid. So nakita natin na pabuti ka dahil that is the beauty of control. Yun ang ating paksa sa umagang ito. Sa other side ng control, may beauty yan. May ganda dyan, mga kapatid. Ang iba kasi, ang tinitingnan nila, yung pangit na bahagi ng control. Kaya ang dating dyan, nasisira din sila. Ang hindi nagpapadisciple, hindi sumusunod sa parents. Marami ako nakikita nasisira buhay. They are not really joyful, they are not really happy, they are not satisfied of their life. Kasi sila yung mga tao na ayaw nila, ang tingin nila sa control, pakialamero kayo. Pakialamera kayo. So, tandaan natin, walang self-existent person. Walang tao na nag-exist by his own, by her own. Meron talagang nagmamanage sa buhay natin. Una, our God. Ngayon, gumagamit si Lord ng extension at ito yung mga loved ones natin, mga kapatid. Our parents. So, ibig sabihin,
Kalabanin mo yung parents mo habang inalagaan ka, pwede ka niya itapon nung maliit ka pa dati. Pero ngayon ay, grabe, ikaw na ngayon ang hari sa tahanan nyo. Di po ba? So yung mga hindi nag-honor sa parents, talagang masisira buhay. Yung hindi ginagalang ang salita ng Diyos, mapapahamak talaga. Yung tinatapon ang discipleship, puno din ang kaguluhan ng buhay. That is why, dapat maintindihan natin bakit ganun tayo ka-intense sa discipleship. Kasi sa discipleship, nilalagay ang buhay mo sa order, mga kapatid. That is why, ang mga tao na negative ang tingin dito, controlling, wala kang kalayaan dyan. May suporta tayo sa salita ng Diyos. Makikita natin, yan ay opinion ng mga tao na feeling sinasakal kasi hindi nila ina-acknowledge ang value nito. No? So the beauty of control, bakit may beauty ang control? Number one, because control protects your life. I-acknowledge natin dapat na maging chaos ang mundo kung walang control of God. That is the sovereign power of God. At ang Diyos ngayon, paano niya mapangalaga ng mga tao? Nagpadala siya ng ating parents, nagpadala siya ng ating mentor, ng ating leader, ng ating pastor, para bigyan tayo ng paalala. So yung mga paalala nila, yun ang kumukontrol sa atin na dapat nating sundin. Because control protects your life. Ang control ay nagbibigay ng protection sa buhay po natin, mga kapatid. No? Dati akala mo okay lang ang uminom ng alak, ang manigarilyo, ang magdroga because you are free to what you want. Pero dumating na ang pagkakataon na nabuksan ka ng salita ng Diyos, nakita mo na hindi pala ganito ang buhay. Someone nag-share ng word sa iyo, nagbigay ng advice sa iyo, and you accept that, at na-realize mo, sobra kong pinalaya sarili ko. Pakinggan ko ang mga taong ito na binabalyo ang buhay ko. Kaya binago ka at napabuti ka because you allow them to control you by the Word of God, mga kapatid. So without the Word of God, ang iba, malaya kami na gawin namin gusto namin. Ang marami dyan, kasi I believe I can fly, tumalon siya ngayon sa sa building, wala siyang pakpak, patay, mga kapatid. Kita nyo? Sa sobrang dami ng problema, maraming nagpapakamatay. Maraming may suicidal instinct because they don't want the Word of God. They don't want people to advise them. They don't want people to control them. Hindi nila alam, mga pinadala pala ng Diyos yan sa atin, mga kapatid. Kaya tingnan mo, ikaw mismo na-realize mo na mahalaga pala may nagme-mentor. Mahalaga pala may church. Kasi ito yung nagbibigay sa akin ng paalala. No? Ito yung nagbibigay ng protection sa buhay ko. Ang isang example ko dito, mga kapatid. Isang young person, isang babaeng dalaga, nabalita yan, siguro 3 years ago. Naglalakad sa kadiliman at hating gabi. Nakashort. Yung mga kabataan na mahilig lumabas ng bahay, lumalakad sa gitna ng kalsada, minsan madilim. Hindi mo alam kung anong motibo. Naglalakad, sobrang iksi ng short, no? At almost kita na rin ang buong katawan sa damit. Nabalita kinabukasan, ang babaeng ito ay ginahasa. Tinapon na lamang sa damuhan. At ang parents, na-shock. Ito palang babae na itong anak nila, umaalis ng bahay, hindi nagpapaalam. Kaya nadatna na lamang sa damuhan, tinapon. At ayon sa investigation, ginahasa. Ako, nakita ko dito, ito yung tinatawag isang example
sa mga kabataan na hindi nagpapaalam sa bahay. Kasi alam nila, hindi sila papayagan. Biro mo, hating gabi, naglalakad ka. Anong motibo mo? Mamimit mo ba yung friend mo? Mamimit mo ba yung nanliligaw sa iyo? Pero open sa devourer, open sa enemy ang paligid. At this oras ng gabi na ipapahinga mo, gumala ka pa. So ang nangyayari, nadatnan na lamang siyang patay na. Tinapon na lamang sa damuhan. At maraming mga cases na ganyan. Kapag tingnan mo ang background, mga hindi nagpapaalam, mga bata na kinakalaban ng parents. Kaya, ito yung sinasabi kanina sa Proverbs, parang lunsod na walang tanggulan, mapapahamak po tayo. Ibig sabihin, kapag walang tao na nagba-advise at hindi ka nakikinig sa advice, alam mo, magaling ka, mahusay ka, you don't need anyone to counsel you. Ibig sabihin, you throw away the control in your life. At hindi mo alam, control protects your life. Kita niyo mga kapatid? Anong sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, 23 to 24? Everything is permissible but not everything is beneficial. Ibig sabihin, malaya kang gawin ang lahat, pero hindi lahat nakakatulong sa iyo. Kita niyo yan mga kapatid? But if you have self-discipline, you have self-control to yourself, alam mo kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Tingnan natin ang sinasabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10, 23. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya kang uminom, malaya kang magdroga, malaya kang magsugal, malaya kang pumunta sa porn site, malaya kang magpuyat, pero lahat ng yan ay hindi nakakabuti. And you need to control yourself. Kapag you know how to control yourself, hindi mo gagawin ang mga bagay na malaya kang gawin. Kasi sabi dito, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. So, ibig sabihin, everything is permissible but not everything is beneficial. Malaya kang kumain ng marami, unlimited. Pero pag sobrang kain, nakakasira din yan ng kalusugan natin. Kita niyo mga kapatid? So dapat, ikaw mismo, you have your self-control. You know how to control yourself. Mga kapatid. May mga temptation sa buhay natin, pero you know how to control yourself na hindi ka naman dapat mahulog sa anumang tukso. Tukso sa laman, tukso sa mga vices, but you know how to control yourself, mga kapatid. Di ba may mga tao na ang tukso sa buhay nila, material things? Ano po? May bago na gusto nang bumili ulit ng bago. Yung mga impulsive buyer. Yung nakita ng mata mo ang ganda, pero hindi mo kailangan, binili mo kahit mahal. Tapos tatambak mo lang sa bahay nyo. Tapos may nakikita ka namang bagong damit na marami ka pa namang damit na isusuot. So, impulsive buyer ang tawag niyan. Yung, dahil may pera ka, pinagbibili mo, hindi mo naman needs. Gusto mo lang. Bago pa rubber shoes mo, bumili ka na naman ng bago. Depende yan sa trip. Iba, bago ang bag, gusto na namang bagong bag. Bago cellphone, bagong model na naman ang binili. Ang tawag noon, walang control sa sarili. Walang disiplina sa sarili. At gayon, baon pa rin sa utang. Hindi nakakabayad ng utang. Hindi marunong gumamit ng finances. Hindi na nga faithful kay Lord. Bumibili pa ng mga hulugan na hindi naman kakailangan. At hindi ganan ang tinuturo sa atin pagdating sa pagsunod sa Diyos. Kaya marami po napapahamak dito. No? That is why tandaan natin that is the beauty of control. God controls us
So you know also to control yourself. Ibig sabihin, walang patumanggang pagpupuyat. Wala namang hanap buhay, nagpupuyat sa walang kakwenta-kwentang pagpupuyatan. Kaya maraming nagkakasakit. Natutulog pagdating sa simbahay. Natutulog pagdating sa cell group. Yung kanyang effort, yung kanyang strength, ang lakas niya, wala na sa Lord. Inubos na ng mundo. Inubos na ng kanyang sariling walang pagpipigil, walang disiplina. Kaya tandaan natin, yan ang synonym ng self-control, self-discipline. Mga kapatid. Kaya dapat na makita ninyo, that is the beauty of control. Why? There is beauty in control because control protects your life. Iingatan ka nito. No? Yung walang control, they don't want the advices, the counseling of their parents. Yung feeling sinasakal sila sa kalayaan nila. Tingnan mo sila ngayon, maaga pa, nag-aaral pa lang, may responsibilidad na. Di ba? Maaga pa lang, pasan-pasan ng responsibilidad, hindi pa nakakatulong sa parents, yung kanyang ginawa, pinasan pa ng parents. Kita nyo po? Ito yung mga taong matitigas ang ulo. Ito yung mga taong mangmang, feeling nila matalino sila. Sabi nga, ang bobo, hindi niya alam na bobo siya. Yun, mahirap nun, mga kapatid. Yung feeling niya magaling siya, yung pala bobo. Ito yung mga tao, they don't want correction, they don't want discipline, they don't want control for their lives. Ang tawag ng Bible dyan, foolish, mga mangmang. Ayon. Kaya marami po mga tinatawag na mga teenage parents. No? Kumbaga, naging paanakan na lamang siya, hindi alam sino mga tatay. Rebelde sa parents eh. Ayaw ng discipleship. So nakita natin, maraming kabataan ngayon sira ang buhay. Kasi sila yung mga ang orientation nila, they know everything. They don't want anyone to control them, to discipline them, to disciple them. Kaya makikita natin, masisira tayo. Mga kapatid, kaya malalaman mo na may Holy Spirit ang taong ito. Nakita ko dito sa arena ng discipleship natin. Saan ka nakakita? 70 above na mga senior citizen natin namumunga ng 100 disciples. At sino nagtuturo sa kanila? Nagtuturo sa kanila. Mas bata pa sa kanila. Katulad sa akin, ang edad ko ay 61. May primary kami na almost 70, papunta na sa 80. Nagpapailalim, nagpapakontrol, at ang lahat na nagpapakontrol, napapabuti ang buhay. Kaya ang control, mga kapatid, hindi yan sinasakal ka. Iniingatan ka para maprotektahan ang buhay mo. Kita nyo po? Kaya mali yung connotation ng iba na ayaw ko ng discipleship. Sa magulang ko lang, parang sinasakal na ako pagdating sa church. Sasakalin pa ulit ako. Gusto kong lumipad. Kaya mahilig sila sa awiting Saranggola ni Pepe. Ayon. No? So nakita natin, gusto nating lumipad, pero pag walang humahawak sa paglipad natin, mga kapatid, pupulutin tayo sa kangkungan yan. Masisira buhay natin. Marami nangyayari yan sa church. Marami nangyayari yan sa pamilya. Marami bumagsak, nasira ang buhay because they don't accept the beauty of control of their lives. Kaya nga iba pag ayaw pa control, halimbawa, ito lang ang nais ng Lord, nilikha niya babae at lalaki. Dahil ayaw mo ng control, may damdamin ka sa lalaki at may damdamin ka din sa babae. At ang lalaki minsan, may damdamin sa babae, may damdamin din sa lalaki. Ang tawag niyan, out of control. Sumobra na yung tibok ng puso mo. Pero if you allow God to control you, this is it. Ito lang ang sinasabi ng Bible. Ito lang, hanggang dito lang ako. Hindi ako dapat lumagpas dito. Nakita niyo po mga kapatid, biro mo, nagmahal ka ng lalaki, kalalaki mong tao. Tapos nagmahal ka din ng babae. Kikita niyo mga kapatid, kasi
You don't honor the Word of God. You don't honor the advice of other people. You don't honor those people around you. You don't want to control by anyone. Kita niyo po? You don't agree with discipleship. Hindi natin alam, discipleship pala galing mismo sa Master of the Universe, si Jesus Christ, ang may-ari nito. So if you neglect, you throw away discipleship, you invite, like sa sinabi sa Proverbs kanina, no? You invite danger in your life, mga kapatid. That is why control protects your life. Salamat sa mga magulang natin. Salamat sa church. Salamat sa ating mga pastor at mga leaders, mga mentor. Nagpapasalamat lamang tayo kapag nakita mo ang beauty ng control. Pero hindi yan mabigkas sa bibig ng iba kapag nakita nila ang kapangitan, hindi ang kagandahan. Mga kapatid, kahit tayo nakita natin, we know na we need self-discipline. Di ba? Ibig sabihin, alam mo na pag lumagpas ka sa isang bagay na yan, pwede kang mapapahamak. That is why you have your self-discipline, you have your self-control. Ops, hanggang dito lamang ako dapat. Kaya nakita ninyo mga kapatid, kung ikaw ngayon napabuti, ikaw ngayon ay gumanda ang iyong paglilingkod sa Diyos, gumanda ang buhay mo bilang kabataan o bilang isang may asawa, pansinin mo sarili mo. You allow someone to mentor you. You allow someone to protect your life. And you look that as a positive, not as a negative. Kaya mga negatibong tao, ang tingin nila na, hindi kita kamag-anak, bakit mo ako i-check? Hindi ka naman kinaano-ano. Di ba? Mukhang hindi na dapat yan. Because that is the orientation of the world. Pero pagdating sa orientation of the Word of God, mapapansin niyo mga kapatid, control is a blessing. There is beauty in control. At yan ay nakita ko sa mga nagpapadisciple, sa mga sumusunod sa Diyos. Mga kapatid, halimbawa, walang control yung bibig mo. Akala mo, expression lang ang pagmumura. Minsan, maganda pakinggan sa English, pero ang pangit sa Tagalog. Di po ba? Akala mo, that is an expression. Everybody doing it. But you know how to control your tongue. Sa halip na magmura ka, ang lumalabas na ngayon sa iyo, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. You know why? Because the Holy Spirit controls you. Kaya kung anong laman ng puso, lumalabas yan sa bibig. Mga kapatid. Kaya nakikita natin, control leads you to a better version of yourself. That is number 2. Ibig sabihin, if you allow the Holy Spirit to control you, dadalhin ka niya sa right assignment and right people. Because you allow the Holy Spirit to control you. But if you allow the evil spirit to control you, lumalabas sa bibig mo, curse, negative. Pati utak mo, negative, argumentative ka pagdating sa spiritual things. Kaya habang binabangga mo yon, sinisira mo sarili mo. Tandaan natin, mahirap banggain ang salita ng Diyos at ang Diyos. Kakampi mo ang Diyos pag binangga mo ang mga evil works. Halimbawa, adik ka sa porn, adik ka sa alak, adik ka sa drugs. Pero nakita ni Lord ang desire ng heart mo, you want change in your life. The Holy Spirit will control you. At gagamitin niya ang mga tao na mga godly para abutin ka. At yun nangyari sa atin sa CGS Philippines. Tuwing prayer natin, doon yung maririnig First Friday. Grabe ang mga panalangin at grabe ang mga testimony. No? May isang misis na sinabi, kapag hindi ka sumama dito, maghihiwalay na tayo. Grabe yung radical wife na yan. Di ba ba? Kaya ang kanyang mister,
kumbaga naging lulong sa droga, nagbago. Binago siya, hindi ng wife, kundi binago siya sa desisyon ng misis niya. At nakita niya ang ganda pala ng sinamahan ng wife niya. At ngayon magkasama na sila sa journey ng discipleship. At sino ang nag-control sa kanila? Yung tatay nila. Diba? Yung tatay nila. Nagpapasalamat sila sa tatay nila dahil pinayuhan sila, nakinig sila. So they allow their parents to control them in a right way. That is the good side of control. At ngayon, ang pamilya nila naglilingkod na masaya sa Panginoon. Di po ba? So nakikita natin, ang beauty ng control kapag biblical yan. Pero hindi beauty ang control kapag ikaw lang ang kumokontrol. May mga misis na ganyan eh. Sobrang silosa. Manipulative yun. Hindi yun good side of control. Pag naglalakad sila ng husband niya, saan ka naman nakatingin? Dito ka lang sa tabi ko. Pag pumunta ng CR, binabantayan ng mister. Pati Facebook, tinitingnan. Sino yung ka-text mo? Patingin. Ang mga selosa at seloso, hindi yan controlling. Ang tawag nun, manipulator. Iba ang manipulator sa control by the Holy Spirit. Pag misis ka, mayroon kang tiwala sa mister mo dahil pinagpipray mo yan. So kapag iba yun ang tinatawag na sinasakal. Kapatid. Lahat na lang binubusisi, tinitingnan, no? Pinupulisan ang mister. At may lalaki ding mga siloso, sinasaktan ng misis. Mga kapatid, mga manipulator tawag nun. But they don't have the work of the Holy Spirit in their lives. Tandaan natin, ang mga mister at misis dapat controlled by the Holy Spirit. Hindi dapat manipulative. Pag control ng Holy Spirit ang wife at ang mister, nandito ngayon yan. Pero kung ang mister nawala na sa paglilingkod, manipulate na ng misis, pinagsilusan yung gawain. May kilala akong ganyan, pinagsilusan ng gawain. Ayaw niya na ang mister niya, nakikita niya, nagbabasa ng Bible. Pero gusto niya, mister niya, nakikita niya, humahawak ng bote. Kita niyo yun? Bakit? Wala siyang Holy Spirit eh. Evil spirit ang nasa kanya. Ako nakikita ko kapag may Spirit of God ang wife, dadalhin niya ang pamilya niya kay Lord, pati husband niya. Pero kapag walang Holy Spirit ang wife, pati mister nawawala na sa gawain because of his wife. Ganon din sa husband. Ang husband kapag may Holy Spirit niyan, unti-unti na niyang dinadala ang wife niya at mga anak sa discipleship. Kita niyo po? That is the work of the Holy Spirit. Kaya tandaan natin, iba yung nagmamanipula, iba naman yung control. The good side of control, which is biblical. Napapabuti ka. Ang manipulation, nasasakal ka, pero nawawala ka na kay Lord. Kita niyo po? Ayaw niya ng discipleship, pero nagpasakal siya sa misis niya. Nagpasakal siya sa mister niya. Kinain siya ng sistema ng mundo. Mga kapatid. But I believe control leads you to a better version of yourself. Balikan natin yung number 2. Anong ibig sabihin na better version of yourself? Ang ibig sabihin nito, pag you allow someone to control you, dadalhin ka sa magandang kwento ng buhay mo. Magkakaroon ng magandang kasaysayan ang buhay mo. May istorya ang buhay mo. Ang tawag nun, a better version of yourself. That's control. So control leads you to a better version of yourself. Ibig sabihin, may kasaysayan yung buhay mo, may kwento na. Dati walang kwenta buhay mo, ngayon may kwento na. Yung marinig na, dati itong lulong sa droga, dati lulong sa alak, ngayon, isa na siyang leader. That is the better version of yourself. May kwento na buhay mo. Hindi yung mangyari na, mabuti nga, namatay yan eh. Bakit po? Magnanakaw na, adik pa sa bahay. So walang better version of yourself because that person, hindi niya inalaw na may kumontrol sa kanya. Ultimo parents kinalaban. Ang masaklap, maraming natuwa nung namatay ang taong to.
Kasi pangit ang version ng buhay eh. Pero if you allow someone to control you, it leads you to a better version of yourself. Ayan. Dati yan, sumusuot ng palda yan, may make-up pa yan. Hindi ko nga alam na ano yan eh, maging ganyan siya. Pero ngayon, binago na siya ng Panginoon. Inalaw niya sarili niya na may mag-control sa kanya, may mag-advise sa kanya, may magalit sa kanya, may mag-correct sa kanya. Buti na lang hindi na siya napahamak. Ngayon, hindi na nakapalda, nakapantalo na yan. Ayon. Iba naman, dati nakapantalon yan, ngayon nakapalda na. Magandang testimony yun. Ayon. Dati nun, underwear ng lalaki sinusuot, ngayon binalik na niya, sarili na niyang babae ng sinusuot niya. That is a better version of yourself because you allow the Holy Spirit to control your life. Kaya tandaan natin mga magulang, mga kapatid, mga young people na nandito, huwag niyong hayaan matapos ang buhay natin sa mundong ito, sobrang pangit ng version ng buhay natin. Dapat may kasaysayang magandang buhay natin. May kwento ang buhay natin. So, ibig sabihin, mangyayari lang if you allow control in your life. Because control leads you to a better version of yourself. May magandang kasaysayan buhay mo. Dati pangit ang kwento ng buhay mo. Buti na lang natagpuan mo si Kristo Jesus. You allow God to operate in your life. And now you are a blessing to other people. Dati magnanakaw na empleyado yan. Nandadaya ng oras yan. Sinungaling siya sa kanyang employer. Pero nang binago siya, nakonsensya siya, at naging masipag na siya, honest na siya sa work niya sa kanyang amo. That is a good version of yourself. Mula sa bad, naging good. Mula sa hindi magandang klase ng pagkatao, naging mabuting pagkatao. That is a better version of yourself because you allow God to control you. You allow your discipler, your leader, your church to control you. Nakita niyo mga kapatid? Anong sikreto mo? Bakit parang hindi ka tumatanda? Nung tayo dati, nung magkasama, hanggang ngayon parang hindi ka tumatanda. Nakita ka ng kaibigan mo, nagkakaedad ka, pero hindi ka tumatanda. You have a better version of yourself. Iniwanan ko na ang paglalasing. Iniwanan ko na ang sigarilyo. Iniwanan ko na ang pagsusugal. Hindi na ako nagpupuyat. No? Sa ngayon, aktibo ako sa cell group. Nagre-reach out ako ng mga souls. At ang sarap magkaroon ng community cell group. Ibig sabihin, nung makita ka ng old friends mo, yan palang sikreto, pwede ba sumama dyan? O may naakay ka pa. Because you allow God, you allow those people, right people, to control you. So nakita nyo, control leads you to a better version of yourself. Opo, sabi naman ng isa, alam mo, dati ano lang ako, listener sa CGS Philippines. Nung nakinig ako sa 3 minutes bid, naging believer ako. Pagkatapos, nag-undergo ako ng live class. Nagpailalim ako sa process. Nag-Sul 1, 2, and 3 ako. And you know, Brad, na makita mo yung kabrad mo, I am now a leader. At ilang meeting na lang, maging leader of leaders ako. Imagine that, mga kapatid. Marami nangyari yan sa CGS Philippines. Listener before, now a leader of leaders. Anong tawag niyan? A better version of yourself because you allow someone to control you. Kita niyo po? Yun ang sinabi ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ang natutunan mo sa akin ay ituro mo rin sa may kakayahang magturo sa iba. So ibig sabihin, a better person of yourself, before you are a listener, but now you are a leader. That is a better version of yourself. Ang iba, mula sa church nila hanggang sa CGS Philippines, listener pa din. Ayon. Viewer pa rin. Kahit man lang worshiper, hindi nagawa. Ayon. Pinipick up lang ang gusto niya. Kasi he or she does not want control. Kaya nakita natin mga kapatid,
pag i-allow mo ang matinong tao na may Diyos, isang leader na may pagmamahal sa kanyang kapwa, makakuha kayo ng ganyang leader, huhubugin ka, pipigain ka na parang ubas para maging masarap ka. At lalabas ka maging leader. At ma-appreciate mo yung leader na yan, mga kapatid. Kaya yung mga sinusuka ang mga leader nila, may pinaglalagyan din sila. At ang mga leader din na walang pagmamahal sa mga tao, may alam ako na mga leader din na hindi nagda-download, mga leader na tamad, nawawala din ang mga tao nila. Kasi hindi i-allow ni Lord na mag-multiply ka if you are not responsible leader. Tandaan natin yon. Kapag nakita ng Panginoon na hindi mo inaayos ang leadership mo, sisirain ni Lord ang ginagawa mo dahil you don't do your assignment. Biro mo, leader, hindi pinangalagaan ng mga sheep. Kaya ito, binabalansin natin. We honor our leader, pero tayong mga leader, we are accountable to God kapag hindi natin inaayos din ang pangangalaga sa mga binigay ng Diyos sa atin. Kasi kung leader ako, may nagli-lead sa akin. Di po ba? So ang leader, naging better version of himself lamang siya kapag inaalaw mo na hubugin ka din ng leader mo. Hindi porke leader ka, hindi ka na nakikinig sa nagli-lead sa iyo. Dapat ang isang leader na may better version of himself or herself, ino-honor niya rin yung leader niya nasa taas. Ginagawa niya rin ang pinapagawa ng leader sa kanya. Nakita niyo mga kapatid, kaya marami sa atin dito nagkaroon ng spiritual promotion at nagkakaroon din sila ng physical promotion sa kanilang work. Na-promote sila sa work nila. Bakit? They allow the employer to control them. Yung mga amo ninyo sa labas na although believer or unbeliever man yan, pero nasa ilalim kayo ng company, sumusunod kayo, nakikinig kayo, that's control. At napabuti ang company, pati pamilya mo napabuti. Napabuti ang kumpanya ninyo. So nakita ninyo, that's the beauty of the other side of control. Kaya control leads you to a better version of yourself, mga kapatid. Kaya nakikita natin dito, parang katulad ng saranggola, di ba? Noong tayo elementary, high school, ang iba nakaranas magpalipad ng saranggola. So ang saranggola, may kumokontrol dyan. Pero, ang kumokontrol dyan, yung nagpapalipad, pag pinutol niya yan, babagsak yan. At minsan makikita mo saranggola sa putikan. Kasi may kumokontrol dyan. At alam natin, i-allow ni Lord na iangat ka. I-allow ni Lord na i-promote ka. I-allow ni Lord na mag-level up ka. And you need to acknowledge that na siya ang may control ng lahat. Kaya pag nagyabang ka, sobrang yabang mo, na-promote ka halimbawa sa work nyo, kumikita ka na ng malaki, at the same time, sa church, multitasking ka, bantayan natin sarili natin that we must remain humble. Kung ano man tayo ngayon, ang Diyos ang nagle-level up sa atin. Remain humble. Pag pinagpala ka ng Diyos, binigyan ka niya ng mga souls na alagaan mo. Lahat ng yan, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Siya pa rin ang may galaw nun, hindi tayo. Para maibaba tayo kahit saglit na hindi tayo mapapahamak. Because ang nagtataas, ibabagsak, at ang nagpakakababa, itataas ng Panginoon. Kaya nakita natin, control leads you to a better version of yourself. Ibig sabihin, dati ikaw yung tao na sarado ang tenga mo sa mga payo. Ikaw yung tao na matampuhin. Ikaw yung tao na isolator. Gusto mo mapag-isa. But now you are a people person. Lumabas ang version mo ngayon. Ikaw yung tao na ayaw mo ng correction. Ayaw mong kinokorek ka kasi entitled person. Pero nakita mo, nakakasira pala ng buhay yon.
I need someone to mentor me, to guide me, to teach me, to rebuke me, to correct me, so that lumabas ang better version to myself. At ngayon, may kwento na buhay mo. Ayun. Dati, mahiyain yan. Ngayon, hindi na siya nahihiya kahit sino kaharap niya para may pangaral salita ng Diyos. Dati, dami bisyo niyan. Pero ngayon, masipag na siya sa pag-abot ng mga kaluluwa para ma-disciple. Lumabas na yung better version of yourself. Dati, kasumpa-sumpa buhay niyan. Ngayon, pagpapala na siya. That is a better version of yourself. Because you allow someone or somebody to squeeze you para lumabas yung potential mo. Naging teachable ka, naging obedient ka, nagiging submissive ka. At dapat yan ang makikita sa atin ngayong 2026. Sa mga baguhan, sa mga invites na nandito, it's not an accident na nandito kayo. Isang blessing yan yung nagdala sa inyo dito sa simbahay. Mga kapatid. Yung mga nagre-remind sa iyo, matutulog ka na lang pagbukas mo ng cellphone, siya na naman. Yung lahat na lang, wala ka ng, sa Facebook mo, nakikita mo siya, makulit siya sa iyo. Yan testimony ng iba. Kung hindi sa kakulitan ng leader kong ito, hindi ako naging leader. Hindi ko nakita ang beauty ng paglilingkod sa Lord. Kita nyo mga makulit na leader? Pero yung mga passive na leader, nawawalan talaga yan. Karamihan narinig kong testimony, yung mga may better version of themselves, pinagtiyagaan ako ng tatay ko, pinagtiyagaan ako ng asawa ko, pinagtiyagaan ako ng kaibigan ko, salamat sa kanya. Ang kulit, sobrang kulit. Talagang hinanap niya ako kahit na nag-left the group na ako. Pero nakita ko, mahal pala talaga ako ng Panginoon. Kita niyo mga kapatid? Tingin natin sa mga tao dati, mga controlling spirit sila. Pero sila pala blessing sa buhay natin. So, nakita natin, control leads you to a better version of yourself. Lumalabas ang galing at husay mo dahil you allow somebody to control you for a better you, upang maging mabuti kang tao. Thank you so much sa mga taong yan. Kita ninyo mga kapatid? Kaya blessing sa atin na tayo ay under God's control. Under the control of the power of God through discipleship, through cell group, through mentoring. Doon ka lang. Yan ang buhay natin. At nakikita mo, andoon ang protection ni Lord sa atin. Wala ka doon sa mga dancing light, wala ka sa mga nightclub, wala ka sa mga sabungan, wala ka doon sa mga nagsasabong, wala ka sa table ng mga naglalasing, wala ka sa grupo ng mga nagdodroga, dahil you allow someone to control you and lead you to a better version of yourself. That's the beauty of control, mga kapatid. Kaya naway nakita ninyo ngayong umaga, mga kapatid, ang kahalagahan nito. Number 3, the last is, control reminds you of your boundaries. So the last point, ang control nagpaalaala sa iyo ng boundary mo. Tingnan ninyo ang tupa. Ang tupa, kailangan may shepherd. At ang tupa, alam niya na pinoprotektahan siya ng kanyang shepherd. Kasi ang tupa, gusto lang yan kumain ng kumain. Kain ng kain. At minsan, napupunta ang tupa sa gilid ng bangin. Imagine kung walang shepherd. Kaya ang shepherd, may rod yan. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ibig sabihin, ang staff niyan, or isang tungkod, may pangkalawit yan sa dulo. Kapag ang sheep, nasa gilid na ng bangin, kinakalawit na yan ng shepherd. So, ibig sabihin, mahalaga may kumokontrol sa atin. Because control reminds you of your boundaries. Ayan. Kaya we have limits. May mga limitation tayo.
At ina-acknowledge natin yung boundary natin. Kaya si Timothy ni-remind siya ni Paul. Tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 1. No? Ano sabi sa 2 Timothy chapter 1 verses 5 to 7? Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na tinaglay ng iyong lulang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. So, imagine that ang mga taong under control na sa ilalim na kinukontrol si Timothy, ang lula niya na si Loida at ina niya na si Eunice at si Paul. Sila mga blessing sa buhay ni Timothy. Sila yung nasa itaas ni Timothy. Sapagkat, verse 7, ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, that is control. Si Timothy, napabuti siya, he is a young pastor before. Nandyan ang lola niyang si Loida, nanay niyang si Eunice, at si Paul. Kaya kung isipin natin, pagpapala sa atin ang mga mentor natin, mga leader natin, mga co-disciple natin, sila yung mundo natin. Sila yung nagre-remind sa ating limitation. Oops, iba na yung ginagawa mo. Nagkakausap minsan yung mga puyaters sa online. Oops, gising ka pa. Siya gising din. Di ba? Bakit? Hindi, nagwi-win soul ako. Nagwi-win soul daw o baka nanliligaw sa online. Nagpupuyatan. Maganda sana kung nag-aabot kayo ng mga taga-ibang bansa, sa bansang Pilipinas. Pero ang ginagawa ninyo, ligawan sa online. O kaya lukuhan sa online. But you are a disciple. Kita niyo mga kapatid, you know your boundary. You know how to control yourself. Oops, 9 o'clock na, I need to rest. That's control of yourself. Ang mga nagtatrabaho na mula alas 12 hanggang alas 5 ng madaling araw, karapatan nila yon. Hanap buhay nila yon. Ikaw, wala kang hanap buhay, nagpuyat ka pa, dagdag ka pa bayad sa kuryente ng bahay nyo. Pagkatapos, wala namang makuha sa iyo na benefit. Nagkasakit ka pa sa kapupuyat. Nakita nyo po? Kaya, tandaan natin, we must know our boundary. Walang tao na dilat ang mata ng 24/7. No? Pupwedeng may tinitake yan. Ibig sabihin si Lord, ang trabaho natin hanggang 8 hours lang. Ikaw, trabaho ka 16 hours. Pero wala ka sa cell group. Wala ka sa gawain ng Lord. Ikakamatay natin yon. Maraming namamatay sa overwork. Di ba? Kaya you know our boundary. We have our boundaries, mga kapatid. Kaya tandaan natin, if we have our limitation, we have a limitless God. That is why we allow God to control us, mga kapatid. Nakita niyo po? Kaya sa paglilingkod sa Diyos, tama yung sinasabi ng mentor natin, kapag ginagawa mo yung assignment mo, hindi ka mapapagod. Pero kung pinapakialaman mo ang assignment ng iba, masisira ka lang. Di ba? So you know your assignment. You know your boundaries. Huwag mo pakialaman buhay ng ibang tao. Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Allow God to control your life, mga kapatid. Nakita nyo po? Di ba may mga alaga kayong mga pet? Alam ninyo, pag binigyan nyo ng food ang pet ninyo, yun lang food na yun ang kakainin niya. Hindi yung mga pagkain sa kalye. May control ka sa kanya. Ganon din ng Diyos natin. Ang pinapakain sa atin ng Diyos everyday is the Word of God. Huwag yung mga pagkain kalye, mga chismisan, siraan. Yung mga toxic na mga balita. Pagkain kalye yan na pwedeng ikasira ng pagkatao natin. You are a disciple, your primary food is your daily reading of the Word of God. Yun ang mag-guide at maghuhubog sa atin, kaya naging mabuting tao ka. Tingnan ninyo, saan ang galing yung mga pangit na ugali?
pangit na damdamin at sa loobin. Wala yan sa mga taong hindi rin nagdi-devotion. Ang mga pangit na ugali, pagkataugaling yan sa sistema ng mundo. Kinukuha nila yan, ang expression sa kapwa nilang wala din, patay din sa Panginoon. Kaya tandaan natin, ang better version of ourselves, you know our boundary is this: the Word of God is the final authority in my life. Ito ang huhubog sa pagkatao ko. Kaya gumaganda ugali mo. Gumaganda labas sa bibig mo. Gumaganda pananaw mo sa buhay. Kasi inalaw mo yung spiritual food na mag-manifest sa buhay mo. Hindi ka gaya-gaya sa gawain ng mundo. Nakita niyo po? So control reminds you of your boundaries. Ang final authority sa life ko is the Word of God. You know your boundary. Ang shepherd ko si Jesus Christ. Ang mentor ko si ganito, na nagpapamentor din sa iba. So you know your limitation, you know your boundary. You don't listen sa mga lumang barkada. You don't listen sa mga wrong person at hindi ka na pumunta sa wrong place. You know your boundary. Hindi ka nagbababad sa mga wrong people. You know your boundaries. Babad ka sa mga tao ng pinag-usapan is about the vision, about discipleship, because you know your boundaries. Nakita niyo mga kapatid, kaya ka naging mabuting tao. Hindi ka lumalagpas. Hindi ka nahuhulog sa bangin ng patibong ng demonyo. Kasi nasa cell group ka, nasa simbahay ka, nasa mentoring ka. Ibig sabihin, nasa group of people ka na binigay ng Diyos para sa iyo. Kaya dito makikita natin ang circle ng protection kay Timothy, yung kanyang nanay na si Eunice at ang lula niya na si Loida at ang mentor niya na si Paul. Kaya pinayuhan dito si Timothy, no? In verse 7. Kumbaga taglay niya ang self-control na ang lahat niyang gagawin ay ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Ang sarap mga kapatid, na you live every day, someone controls you for a better you. Yan ang nagbibigay sa atin ng pagiging isang mabuting tao. Yung pinaalalahanan ka palagi ng leader mo, nag-pray ka na, nag-devotion ka na, musika sa tenga mo yon. Mga kapatid, kumusta na ang winning soul mo? Ano yon? Accountability yon. Pero yung mga taong rebelde, ito na naman. Walang sawang, nakakasakit na sa tenga. Nasasaktan ka at lumalayo ka. Ito yung mga tao nag-aantay ang mananakmal sa kanila na pwede na silang sirain. Kaya again, that is the beauty of control in our lives, mga kapatid. I hope this year 2026, as we go on sa journey natin, dapat nating i-value ang mga tao sa paligid natin. Instrument pala sila ng Diyos para magkaroon tayo ng mga boundaries, magkaroon tayo ng limitation to do what is right. At the same time, ilayo tayo to do what is wrong, mga kapatid. Salamat na lamang we have the fruit of the Spirit na yun. We know how to control ourselves and we know God is in control in us at sa mga taong nagli-lead sa atin. Itong year 2026, make our life a productive life. Focus tayo sa pinapagawa ng Diyos and allow someone, acknowledge someone who controls us. Balikan natin mga leaders natin. Salamat po sa paalala mo sa akin. Salamat po sa pagre-remind mo sa akin. Sila yung mga tao na mapabuti buhay natin dahil sa kanila. Kaya sa ating pagtatapos, living out of control will ruin us. Ikakasira natin ito kapag out of control tayo. Parang kotse, sasakyan, pag walang brake, babangga sa pader. Out of control. It will ruin us. It is a blessing to all of us if we treasure those who control us for our good and for our future. Those who hate this
invite destruction in their lives. Alam nyo, yung mga galit sa control, para kang isang sasakyan na walang brake. Pinapatakbo mong sasakyan na walang brake, pwedeng mahulog ka sa bangin, at pwedeng may mabangga ka, mapahamak, o pwedeng ikaw mismo mapahamak. That is why control is a blessing to all of us. Naway manifesto sa buhay natin this year 2026. Bago tayo mag-closing prayer, atin pong samahan ang ating CGS Philippines worship team. You're able to do it. I know you can. 'Cause God, you are faithful to move again. This mountain, it seems big, but I know you're with me. So Jesus, I'm grateful until the very end. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me, and I'm free indeed. You are my savior, so I won't fear. 'Cause I know you got this. Your power's here. Oh, you are my breakthrough. You're making all things new. So I praise you forever. To you I'll sing. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. For God is on the throne. He is in control, reigning over all. He is powerful, so powerful. I lift His name, and I give Him praise. So He'll make a way. He is powerful, so powerful. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel
washing over me, and I'm free indeed. I can hear your voice singing over me, and I'm free indeed. I can feel your power, I can feel your power washing over me, and I'm free indeed. For God, you're on the throne. You are in control, reigning over us. You are powerful, so powerful. I lift your name, and I give you praise. So you make a way. You are powerful, so Let us pray. Father God, maraming salamat sa palaala mo sa amin sa umagang ito. I pray na makita namin ang beauty ng control sa buhay namin. Thank you sa aming mga leaders na responsible. Thank you sa aming mga pastors. Thank you sa aming mga co-disciple, discipler. Sila, Panginoon, ay pagpapala sa buhay namin. Mga parents namin, O Diyos, na dinadala kami sa iyong gawain. Salamat sa buhay nila. Sila yung may magandang pagkontrol sa amin. Mga discipler namin, mga pastor namin, Panginoon. Salamat dahil dito alam namin ang aming boundary, alam namin ang aming limitation, at nakikita namin, Panginoon, ang beauty ng control sa buhay namin. Dahil kung wala ito, pwede na kami isa sa mga nasadlak sa kapahamakan. Bless all of us today, O God, and the coming days, week, and months. Blessing upon blessing to all your people. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.